Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, unang-una, congrats muna natin si Idol That's Mike dahil dumating na yung COE niya, ha? At sabi niya, nag-congratulate daw yung mga sensei sa kanila, yung mga nagtuturo sa kanila ng Japanese language na paalis na sila ng Pilipinas at dumating na COE nila. Ngayon, ang tanong niya ay kung ilang weeks pa ba bago yung flight nila, o ilang weeks pa ba ang aantayin bago yung flight nila pupunta dito sa Japan. So ganito yung mga kwento no. Sa nag-apply dito sa Japan. Huwag niyo wala papansin yung mga background natin na kasi nasa kwarto lang tayo, maulan. Talagang hindi pa natapos yung totally yung bagyo. Kita niyo yun, yung background natin dyan sa labas. Ipakita ko nga muna. Ayan no, talagang asin basa pa yung mga kalsada. Talagang hindi pa tumitigil yung bugso ng ulan dito sa amin. Well, hindi naman po tayo inabutan ng bagyo dito at malayo naman po tayo. Pasalamat lang po tayo at malayo tayo dahil talagang yung mga sinishare nila sa newsfeed sa FB ay talagang masasabi kong dilubyo yung naging bagyo dito sa Japan. Talagang wasak yung mga kabahayan. Maraming natumbang mga bahay. Lalo yung mga kalsada hindi na dumadaanan. Tapos marami pang kanto as in totally baha. Kaya pasalamat po tayo at hindi po tayo tinamaan talaga ng sentro ng bagyo at paulan-ulan lang po sa amin. Ayan, at medyo makulimlim na kasi nga hapon na. Well, balik tayo ngayon sa topic natin kung gaano katagal yung aantay mo pa bago yung flight mapunta dito sa Japan. Ito mga kwento pag kayo po mag-a-apply dito sa Japan, talagang ang isa rin po sa magiging kalaban nyo dito ay yung inip. Huwag po kayong may inip na mag-antay. Lalo kung halimbawa na-select na po tayo, hindi po porket na-select tayo ng mga Japanese employer ay ura-urada magpa-apply na tayo papunta dito sa Japan. Tinanong ko si Idol kung gaano siya katagal na nag-apply dito sa Japan kasi hindi lang po pare-parehas yan So nag-apply nga daw siya ng March and then na-select siya ng June and then ngayong August katapusan daw ngayong August ang tapos ng kanilang Japanese language. So nung March, April, May, June, July, August, almost 5 months. So yung 5 months, so ganun po talaga. Minsan pa nga yung iba inaabot ng 1 taon o 2 taon, pero sila nagtsatsaga na mag-antay na makapunta rito sa Japan. Hindi po ito po yung bansa na talagang pag nainip ka talo ka. Talo inip po dito sa pag-apply dito sa Japan. Pero meron naman po talagang may mga aplikante o mga nag-apply dito sa Japan na ilang weeks pa lang. Halimbawa na-select kayo ngayon and then sabihin ng agency mag-aaral na kayo sa next week, wala pa kayong lesson 5, pinapa-flight na kayo ng mga agency papunta dito sa Japan kasi ibig sabihin kailangan ng tao ng company ninyo. So ganun pong pag-apply dito sa Japan. So talagang hindi ko may advice o may suggest kung kayo po ay talo inip kung kayo mainipin sa pag-aantay, kung kayo po ay naiinip ura-urado gusto niyo nandyan na, hindi ko talaga may advice o may suggest sa Japan ang puntahan ninyo kasi sa Japan po mga kwento, once na naibigay yung mga papeles nyo sa mga agency na apply ninyo ay nakadepende po yan sa kanilang job order kung kailan po sila magkakaroon ng job order. So hindi ho pagkat ibigay niyo yung papel niyo sa agency ay bukas o sa isang linggo ay nandiyan na yung interview. Hindi po ganoon. Talagang mag-aantay po kayo ng buwan. After nyo mag-antay ng buwan, o halimbawa nag-antay kayo 2 months or 3 months, select kayo, mag-aantay po ulit kayo ng buwan bago po kayo totally mag-aral ng Japanese language. Pagka decide ng agency kung anong buwan, so ilang buwan po yung i-take ninyo, mga 3 to 6 months. Maliban po sa pag-aantay nyo ng job order o ng Japanese employer interview, once na select kayo, mag-aaral pa po kayo ng Japanese language ng 3 hanggang 6 na buwan. So sa madaling salita, kinakain na yun ng 8 buwan. So after nyong mag-aaral ng Japanese language, so mag-aantay pa po ngayon tayo ng pagdating ng COE natin, yung Certificate of Eligibility na manggagaling sa Japanese government. Ngayon, so hindi ko masasabi kung ilang buwan po yung pag-aantay ng pagdating ng COE ninyo. Minsan inaabot po talaga ng 6 na buwan, minsan taon pa talaga. Pero minsan naman inaabot lang na ito ng halos linggo o buwan lang. Ngayon, pag dumating ng COE ninyo,
So hindi ko pa rin uli masasabi kung ilang buwan na lang po kayo sa Pilipinas, pero ito lang po ang masisiguro ko. Once na dumating yung COE ninyo sa mga agency ninyo at nag-congratulate na yung mga sensei sa inyo, kagaya ni Sir Yats Mike, na kinongratulate na sila na kanilang mga sensei, yung mga nagtuturo sa kanilang Japanese language. So it means hindi na magtatagal ng isang buwan yan, siguro 2 to 3 weeks na lang po yan, then flight nyo na po. Yan lang po ang talagang masasabi kong kasiguraduhan na pag once na dumating na yung mga COE ninyo, yan po, kanya mga 2 hanggang 3 linggo na lang po yan. So sa pag-apply po talaga dito sa Japan ay talo init po kayo, talo init po talaga dito. Kung kayo pa mainipin, so talagang hindi ko may suggest na Japan ang puntahan ninyo. Ngayon sa mga mainipin talaga, may suggest ko lang, may suggest ko pa, mas better kung magta-Taiwan kasi kayo. Kasi sa Taiwan, mga kakwento sa tunay lang po na way back 2016-17 ako nag-apply. Na-select ako ng agency ng Taiwanese employer. So weeks lang. Then wala pa akong 1 month noon, nag-flight na ako kasi kailangan ng tao. Ganun naman talaga kadalasan sa Taiwan So hindi na natin kailangan mag-aral ng kanilang mga lengguwahe. Doon na tayo matututo sa Taiwan. So kung gusto nyo mabilis ang apply, so kung meron kayong magandang experience, 2 years, 3 years, o kato ng experience, pwede po kayo sa Taiwan. As long na kayo ay 30 years old pababa. Yan lang po ang alam kong kalakaran ng Taiwan ngayon. Pero kung talo inip kayo, hindi ko po kayo pwede sa Japan kung talo inip po kayo. Talagang hindi nyo naman pwedeng may mag-follow up sa mga staff ng agency, may mga istorbo tayo kasi hindi lang po kayo ang pwede nilang asikasuhin. Maraming inaayos ang mga staff ng agency. Baka mamaya 1 buwan ka pa nag-apply, 3 buwan ka pa nag-apply maya na yung tawag o text mo sa kanila. Baka lalo kang diba? Kaya pag nag-apply po kayo dito sa Japan, may suggest ko, may advice ko, magtiyaga po kayo, kasi ganun po talaga. Konting tiyaga lang po talaga, konting pagbibigay ng paghihintay. Kaya yun pong may suggest ko at yung kay kay Yats Mike so sa'yo idol, congrats ulit dahil finally tupad mo na yung pangarap mo na makapunta dito sa Japan. Konting kembot na lang yan idol Umiiwas ka na lang po sa mga pinagbabawal na pagkain kasi ang pinakalas po na yan ay yung final medical. Pagpa-final medical po kayo 1 to 3 days po yun, malalaman nyo na. At sana sa final medical, yun na lang po ang huling hakbang mo idol. Yun na lang po ang huling hakbang mo, yung final medical, na sana ingatan mo lahat ng mag-ingat sa lahat ng kinakain mo at mag-ingat lalo sa paglabas-labas mo, lalo ngayong malapit ka lang umalis. Dahil hindi mo masasabi kasi ako dati talagang as in nung sinabi sa akin na flight yun na gatong fan, di syempre lahat ng kinakain ko na piling-pili na rin po para lang makasigurado yung lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng pinagpapuyatan ko, lahat ng sakripisyo, lahat ng utang ko ay mababayaran ko. Iningatan ko lang yung kinakain ko kasi yung mapending tayo, kasi talaga pag once nakakita po kayo ng hindi maganda sa inyong final medical result, ipepending po kayo ng mga agency. Naku po, paano pa kung malalim yan, baka i-cancel na yung kontrata ninyo kahit kayo po ay nakapirma na ng kontrata sa agency. Mga kwento hindi po porket nakapirma tayo ng kontrata sa agency ay sure na po tayo. Once na hindi pa tayo natatapos ng final medical at bago tayo mag-flight dito sa Japan, hindi pa po tayo sure hindi pa po tayo sure na tayo makakaalis na papunta dito sa Japan. Kaya kung ako sa inyo, kayo mga paalis na, at congrats naman po talaga sa inyo. At yung kagaya ng sinasabi ko, kagaya isang subscriber natin si Idol Yats Mike ay natupad niya, napagtyagaan niya yung pag-aantay niya dito sa Japan. Kaya konting ingat na lang po. So paano? So hanggang sa muli, salamat.